Bonjing, di mo ba napapansin? Parang hinahatake ka rin ng Malacanang. Binabanatan ka na ng Malacanang. Eh, hindi ka gagalaw? May nagsasabi pa nga, patatanggal ka dyan, ipapahiya ka bilang House Speaker. Hindi ko alam kung totoo yun ha. Unahan mo na. Unahan mo. Ay, suggestion lang naman. Pa-impeach mo. Alam kong marami kang alam patungkol kay Bongbong. At ito pa, alam mo pag pina-impeach mo si Bongbong, sa tingin ko lang naman to ha. Sa tingin ko, susuportahan ka ng mga senador. Eto pag-usapan natin. Ito si Martin. Gaganti to, tingnan nyo. Inanatan ni House Speaker Martin Romualdez ang umano'y minadaling pagbaon sa impeachment trial ni VP Sara. Pagdidiin niya, hindi raw tungkol sa pamumulitika o pamumulitika ang impeachment, kundi sa pananagutan at katotohanan. Para sa detalye live mula sa Kamara, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian? Sarina, iginit nga ni House Speaker Martin Romualdez na hindi yung paghahain nila ng impeachment complaint sa Kamara ang minadali, kundi yung pagbaon nito sa Senado. Ayon kay Romualdez, ang pag-archives esensya ay pagbabaon sa mga articles of impeachment. Pero giniit niyang hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema dahil naghain ng motion for reconsideration ng Kamara noong August 5. Ibig sabihin, aktibo pa ang kaso. Inatasan pa nga ng SC ang kampo ng bise na magsumite ng komento. Kaya pagtatanong ni Romualdez, bakit minamadali ng Senado ang pag-archive nito? Hindi naman minamadali. Nakinig ka ba? In-archive nga eh. Di sabi, pag nagbago ng desisyon ang Supreme Court, which is impossible, but just in case magbago ang Supreme Court ng remember this, again, dito na bara si na nagsisinungaling. Etong nagtanim jurisprudence to si Risa. Unanimous decision eh. Lahat po. Ibig sabihin yung lahat magbabago ng pag-iisip. Malabo po yan. But anyway, for discussion purposes, pag nagbago daw, ano bang usapan? Di bubuhayin ulit. Kasi kung ano naman na sinabi ng korte, yun ang gagawin eh. Giit niya, malinaw ang konstitusyon. Tanging ang Kamara lang ang may eksklusibong kapangyarihan na magsimula ng impeachment. Ginamit Hindi naman kina-question yun. Kamara lang ang may exclusive power to initiate the impeachment. Hindi naman sinabi yun. Sa katunayan, nagsabi pa sa last page o one of the last pages ng sagot ng Supreme Court, ang sabi, nagturo pa kung paano nyo gagawin yung impeachment ng tama kasi bobo kayo. Mali-mali yung ginawa ninyo eh. Hindi po natin pwedeng labagin ng due process. Lagi natin tatandaan. Hindi porke tama ang motibo ninyo. Magpalagay natin may kasalanan si Sara. Isasantabi natin ang due process. Hindi po nyo nasunod ng maayos. Kaya tinuturuan kayo. Kulang na lang sabihin mga bobo kayo. Eto gawin nyo, inisa-isa. Wala namang, hindi naman inaagaw sa iyo eh. Ito si Tambaluslos palibhasa. Mahilig mag-agaw ng lakas, hindi ng lakas eh. Naging si Diwata. Mahilig mag-agaw ng kapangyarihan, ng ari-arian, lahat ng may-an. Di umano. May di umano. An. Pikon pa man din to. Lahat. Akala mo, inaagaw sa'yo yung kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment. Sa'yo na yan. Gusto mo, saksak mo sa baga mo eh. 3 taon lang yan. Tandaan mo yan. Pag upo ni BP Sara, wala ka na dyan sa kinauupuan mo. Saksak mo yan. Sa'yo yan. In 3 years. Hindi inaagaw sa'yo. nila ang kapangyarihang ito nang naaayon sa saligang batas. May transparency at may mabuting layunin. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa tungkulin. Sa halip pangaraw ay sinalubong sila ng personal na pag-atake, malawakang paratang at mga naratibong naglalayong ipinta ang isang seryosong tungkuling konstitusyonal. Pero teka muna ako tawan ha.
Sabi niya, siya lang na may karapatang mag-initiate, ang House lang. At sinasabi niya, ito hindi usaping political. Eh bakit si Bongbong? May confidential funds din yun. Ba't hindi mo, bakit di nyo pa imbestigahan kung hindi kayo ipokrito? Eh tatanong lang ha, takot ka kay Bongbong? Kasi, alam mo, ako, payo ko lang sa'yo, tamba ha? Hindi, wag na tamba. Binago na ni Aimee yung tawag sa kanya eh. Buhaya. Hindi po buhaya, hindi buhaya. Ano ba yung tawag sa... Bonjing. Bonjing. Hindi mo ba napapansin? Parang inahatake ka rin ng Malacanang. Parang lang ha. Ay ako, sa tingin ko, akin lang. Binabanatan ka na ng Malacanang. Ay, hindi ka gagalaw? May sabi pa nga eh. Makampi ko sa iyo ha. May nagsasabi pa nga. Patatanggal ka dyan. Ipapahiya ka. Bilang House Speaker. Hindi ko alam kung totoo yun ha. Unahan mo na. Unahan mo. Ay, suggestion lang naman. Pa-impeach mo. Alam kong marami kang alam patungkol kay Bongbong. At ito pa. Alam mo, pag pina-impeach mo si Bongbong, sa tingin ko lang naman to ha. Sa tingin ko, susuportahan ka ng mga senador. Ha? Sa tingin lang naman yon. Kaya, banata. Sige. Kasi mauunahan ka. Pansin mo ba? Kung ano-ano na sinisilip ng mga kaalyado ng presidente sa'yo? Nilalaglag ka na. Hindi ka gagalaw. Nasa iyo kapangyarihan. Nasa iyo ang chaching-chaching. Ang daming nakasuporta sa iyo, 200 dyan. Pa-impeach mo. Baka pati si Pulong pumirma sa iyo. Yung mga senador. Ako nagpapayo lang. Kasi, ito kumakalat. Mamaya yung kumakalat, mamaya, ha? Bilang karaniwang laro ng kapangyarihan. Ayon pa kay Romualdez, tatandaan sa kasaysayan ang sandaling ito at kapag naalala ng mga Pilipino, ang tanging masasabi niya, nanindigan ang Kamara na ginampanan nito ang tungkuling iniatang ng... Hindi yan ang matatandaan ng Pilipino. Alam mo matatandaan ng Pilipino? Mr. Ayuda ka. Swapang ka sa kapangyarihan. Swapang ka sa kapangyarihan. Kaya yan ang tingin ng mga Pilipino sa'yo. Hindi mo kaya sa patas na laban yung babae. Kaya ina-underground mo. Babae pa. Babae. Yan ang tingin sa'yo sa kasaysayan. Maniwala ka. Alisin mo yung pera. Hindi ka... Wala. Eto, sasabihin ko sa inyo, alam to ng mga vloggers ng mga DDS. Sa Duterte, walang bigayan dyan. Wala. Puro paninindigan. Ano ibig sabihin? Mahal sila talaga ng taong bayan. And I'm very confident to say this because all the DDS vloggers can attest to what I'm saying. Alam mo yung mga pulahan? Sabihin ko sa iyo, para alam mo lang. Yung mga pulahan lumipat dyan, pag narinig nila yung sinasabi ko, sasabihin nila totoo. Kasi yung iba kaya lumipat. Dahil walang bigayan kay Duterte. Totoo yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Mahal sila. Ikaw, walang nagmamahal sa'yo. Kung walang pera, may pera. Kaya, alam nyo, ito sinasabi ko bago tayo lumalim. Ikaw, Tamba, may kumakalat at marami tayong nakikitang report na yung mga kaalyado mo dyan, biyak na yan. Hindi na solid sa'yo yan. Nag-aantay na lang ng basbas ni Marcos. Pag binasbasan niya ni Marcos, tandaan nyo to, sasabihin ko ha. Baka sabihin nyo, tsamba na naman Baka sabihin nyo, saan mo nakuha yan? Pag binasbasan ni Marcos yan,
Yung mga congressman diyang gaganon-ganon na, hindi lang sila makagalaw because hawak mo eh. Hawak mo alam mo na yung tsaching. Pero pag binasbasa ni Marcos yan, tanggal ka bilang speaker. Concern nga ako sa'yo. Kaya tinuturuan na kita. Sabi mo nga, ang sole power sa impeachment nasa Kamara. Bago pa basbasan ni Bongbong Marcos ang pagkaalis mo dyan, speaker, pa-impeach mo na. Pag pina-impeach mo si Bongbong, suportahan na kita. Hindi, ang ganda naman na suggestion ko. Di ba? Remember this. Pag masyado ng malaki ang bulilyaso, traitors will always be traitors. Always remember that. Kasi walang lalim yan eh. It's their nature. Ang traidor, hindi yung nagising ka lang paggising mo, kaya mo na maging traidor. Hindi, wala pong ganun. Nakakita ka na ba ng addict paggising? Ay, gusto ko maging addict ngayon. Okay, paggising, ay, gusto ko mag-rape ngayon. Walang ganun. Nature nila yan. The traitor will always be traitors. Unahan lang yan. Baka maunahan ka, sabihin mo, tsamba. Tandaan niyo sinabi ko, ha? Trinaydor nga si Sara. Sa bagay, parehas kayo magpinsan. Pero pag naunahan ka ng basbas at di ka na speaker at hindi mo na hawak yung kaching-kaching ka dyan. While in power, impeach. Kaya nasabi ko sa iyo, baka suportahan ka pa ng senador kung papa-impeach si Bongbong Marcos. Ano, sangayon ba kayo sa suggestion ko? Maganda ba yung suggestion ni Coach Oli kay Tamba? Oh, kinakampihan pa nga kita eh. Na kumilos ito hindi para sa sarili, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Samantala, bumanat din na ang dapat sanay House Prosecutor na si mamamayang Liberal Party List Representative Leila Denise. Malapit ka na, magkakakaso ka rin sa Supreme Court. Nagkamali ito, nagsorry. Yari ka. Sa naging desisyon ng Senado. Sabi ni De Lima, pinili na naman protektahan ng Senado ang kanilang kapangyarihan kesa itaguyod ang pananagutan. Masyado raw nagmamadali ang Senado na itapon. Ganito ang mga mambabatas natin. Ano? Dapat, lawmakers should follow the Supreme Court. No ifs and buts. Diba? Mambabatas kayo. Mambubutas kayo. Kayo pa yung nagsasabi na dapat hindi sinunod ng Senado yung Supreme Court. May pambihira ito mga ito. Impeachment, gayong sariwa raw itong inihain sa kanila at nabulok na dahil sa kapabayaan ng mga senador. Giit pa ng mambabatas, kung nirerespeto raw talaga ng Senado ang proseso, hihintay nila ang pinal na desisyon ng Korte Suprema. Ito hindi ko maintindihan. Paano naging lawyer to mga ito? Sinabi ng immediately executory. Hindi naman nagsabi nun si Marcos, si PRRD, si Sara, si Chis Escudero, si Bato, si Bongo. Hindi naman eh. Supreme Court na nagsabi nun eh. Laila, being an officer of the court, dapat ikaw mismo nagsasabi, sundin agad ang Supreme Court. Anong nangyayari sa mga abogado natin? Una nang iginiit ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na pagkakait umano ng due process sa taong bayan ang pagsasantabi sa Articles of Impeachment. Umaasa pa rin daw silang babaliktarin ng korte ang desisyon. Tingnan mo tong isa pa tong ipokritong to. Ikaw nga nagtayo ka ng City Hall sa bangketa eh. Ngayon sinisita mo yung due process. Dumaan ba sa due process yan? Dumaan ba sa bidding yan? Dumaan ba sa permit yung tinayo mong City Hall dyan sa bangketa? Milyon-milyon pa ginastos? Dumaan sa bidding yan? Dumaan ba sa tamang kontraktor yan o kayo-kayo lang? Nagtatanong lang ha? Huwag tayong paka-ipokrito. Matanong ko sa inyo.
Sang-ayon ba kayo na dapat instead na mag-focus sila, pwede pa naman next year si Sara February. But for the meantime, dapat ang ipa-impeach ni Martin si Bongbong Marcos. Sang-ayon po ba kayo dyan? Nakilagay nyo dyan sa comment section. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.